Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 30, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung naging series natin ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po namin last time ay historic faith, essential of the historic faith. So, ayun, yung kalagahan ng history natin sa Bible, yung mga inaaral nating salita, nakasaad dyan kung ano nga ba yung nangyayari long ago. Yung nga, long years ago, kung ano ginawa, simula nung pinanganak si Kristo nga, inamatay siya, nabuhay, yung mga instrument ng Panginoon, nagka-Father. Simula ngayon, nakasaad doon sa Word of God. Ngayon na inaaral natin kung ano nga ba yung naging history at ano nga ba ito kalagahan sa buhay natin ngayon. So yung serious talakay natin yung araw para sa 10 linggo ay intimacy with God. So ayun, kung baga example nito is yung sa mga tao, sa kapwa-tao. Kunyari, yung mga kaibigan mo, pamilya mo, kung sino man yung kasintahan mo, pag nagkatitigan mo kayo o nagkita kayo, alam mo na agad na kung ano yung gagawin nyo, kung ano nga ba yung dapat na gagawin nyo nga, yung nagkakaintindi na kayo, gaya nito, intimacy with God. So, pag may problema ka, kagustuhan, kung ano man kailangan mo, alam na agad mo Diyos ang tatakbuhan mo kasi may tiwala ka sa Diyos at may malalim ka na relasyon sa Diyos. Yung kailangan, importante nga intimacy natin kasama ang Diyos. So, yung may verse na lang natin yung araw ay Mark chapter 1 verse 35. So, sabi dito, Jesus prayed in solitary place. So, very early in the morning while it was still dark, Jesus get up, left the house, it went of a solitary place with a pray. So, sa Tagalog, ang pangalan ni Jesus sa Galilee. So, sabi dito, nang madaling araw, habang madilim pa, pambangon si Jesus, ay lumabas siya at nagtungo sa isang lugar at doon ay nanalangin. Doon niya yung parang pinangaralan niya sa Galilee. So, para naman yung ating talakayan, tayo dumako sa nating katuruan. Ang katuruan, Jesus is the most intimate God. So, siya yung pinaka-estimate God kasi siya yung nag-iisang anak ng Diyos. Siya yung nagkatawang tao nga para turuan or tubusin yung mga kasalanan na grabe kasi ikaw rasin ng Diyos yata yung magkakatuwang tao para mahirapan, di ba? Pero siya para sa atin is nagkahirap siya. Number 2, Jesus are example of being alone with God. So, hindi wala siya sa Panginoon na ama niya. Parang nagkatawang tao siya. Yun nga, dahil nga sa niwalay siya is pinadala siya ng ama niya na parang natubusin tayo sa mga kasalanan. Grabe, di ba? Parang kahit kung ikaw may walay ka sa pamilya mo, parang hirap. Pero siya, grabe para sa atin. Number 3, Jesus start his day by fellowship with the Father. So, ayun niya, parang pagising niya pa lang, pagbangon niya pa lang is nagdadasal na siya, kinausap niya kanyang ama, nagdadasal niya, nagpa-fellowship siya at pinipellowship niya di iba. That implication, solidity is a habit of solitude. So, kailangan natin na maging habit. So, set a regular meeting place with God. So, alam natin napaka-busy na natin sa panahon ngayon. Pero huwag natin kakalimutan na punta sa mga church o magbigay ng oras para sa Panginoon. And sa last, start each day with God. So, pag-isip pa lang natin is ligtas na magano agad tayo sa Panginoon. So, yun lang po para sa araw ito na may matutunan tayo. Panginoon, God bless to all.